What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. Kamusta kayo? Okay, kung okay lang kayo, salamat dahil okay po kayo. Okay kung hindi naman, salamat pa rin kasi lahat ng sitwasyon ay ito pa rin ay blessing, okay? Merong purpose kung bakit nangyayari yung mga problems or anything sa ating buhay. Ngayon po tayo sa ating topic. Paano nga ba mag-manage ng empleyado? Okay? Ano yung mga advantage, ano yung mga take advantage. Okay? So, kung makita nyo sa ating thumbnail, okay, nakalagay doon yung mga kasamahan ko na nagtrabaho, yung mga big business na ginawa ko. Okay? Talagang nag-invest tayo dyan. Okay? May mga kasama tayo dyan. Okay? So, ang unang tanong, okay, ng iba, okay, yung mga palagi ko, naisip nyo na rin. Okay? So, paano kayo nakakuha ng empleyado? Bagamat number one, okay, kaya sila nakapasok sa ating company, kailangan nila ng pera. Okay, syempre number one, kailangan natin ng tiwala. Okay, nag-start tayo sa pagkuha ng empleyado sa mga kaibigan natin. Okay, number one, yung aking best friend. Number two, ka-churchmate ko. So, itong mga to ay pinagkatiwalaan ko na. Okay? Ang problema nga lang, okay, kapag nagkakamali, hindi nasusunod yung time ng pagpasok, okay, hindi nasusunod yung mga sinasabi, may mga mali, okay, na nagagawa. So, medyo mahirap mo silang sabihan. Kasi, malapit mo sila kung magkakaibigan mo Bagamat, rebuke is better than secret love, kailangan mong rebuke, pero, minsan hindi pa kasi matured, okay, yung isang tao, masalo pag sobrang kalapit mo, okay. Tapos ang hirap pakiusapan, okay? So yun yung disadvantage kapag naman malapit mo, okay, na empleyado. Kaya nga ang advice ko po sa inyo, kung gusto niyo kumita yung kaibigan niyo o kaya kamag-anak, kapatid, okay? Ang advice ko po doon is turuan niyo na lang kung paano magnegosyo. Huwag niyo na lang maging empleyado kasi magkakaroon talaga yan ng problema, time will come. Okay? Yung iba, okay, nagiging okay, pero ang usually na nangyayari ay nagkakaroon ng problema. Okay, nagkakaroon tuloy ng boundary. I mean, parang hindi na kayo nag-uusap dahil lang dun sa business. Okay, ang stand ko naman dun, okay, ako ay na malugi yung business, pero yung pagkakaibigan natin na tinayo natin yung business, okay, hindi natin yung sisirain yung relationship natin. Kasi tayo, nabuild na natin yung relationship natin as a friend. Okay, best friend kita, tapos dahil lang dun sa business, maghiwalay na tayo, hindi na tayo mag-uusap. So, ang stand ko doon, okay lang na masira yung business, basta yung samahan natin na mag-best friend na nagtayo ng negosyo, ay andun pa rin. Okay? Kaya, yun yung mahirap kapag yung kaibigan mo, naging empleyado mo. Okay? That time kasi hindi ko naman talaga partner yung best friend ko. Kumbaga, tinutulungan niya lang ako. May sarili siyang journey, mayroon siyang sariling plano sa buhay, so hindi natin yun control. Pati rin yung isa, okay, na ka-churchmate natin. Hindi natin control yung ating mga tao that time. Okay? So, yun yung mahirap. Okay, kaya nga, ang laging sinasabi ko rin, maging mabuti, huwag maging mabait. Okay, so kung makita niyo sa video, okay, so sobrang bait ko that time. Kasi may pera Kung may pera, hindi ka maghihigpit. Kasi ang daming perang pumapasok. Feeling ko yaman-yaman ko na that time. Kasi ang daming investor na pumapasok kasi alam nila na, oh, ganito ganyan, may potential, everything. Sige, invest ako ganito ganyan. Ang hindi ko alam, nag-overspend, over-investor na ako, na hindi ko na ma-monitor. Okay? So, ang pagkakamali ko that time, kulang ako sa monitoring. Okay? Kaya, sa next na mga negosyo ko, ay nagiging mahigpit na tayo sa monitoring. At saka at the same time, kumbaga, hindi na ganun kalapit yung ating mga empleyado. Kumbaga, hindi ganun na kahirap sabihan kasi alam mo na hindi naman ganun ka, kumbaga yung hindi mo siya kaibigan or everything. Kumbaga wala naman tayong relationship dati. Okay? Kaya yun yung mga kapalpakan na nagawa ko. Okay? Tapos kung makita niyo rin sa aking thumbnail, 'di ba, bago niyo i-click tong video na to, ay makita niyo yung mga picture, okay? Bago niyo ito, ang tawag doon is thumbnail, okay? So makita niyo, okay? Lagi kaming kumakain sa labas. Kumbaga grabe, napaka bait ko,
Okay, tapos lalabas kami, kakain kami sa masarap na restaurant. Okay? Sige, sabihin ko na yung mga restaurant, baka naman i-sponsor nila ako. Okay? So, ang una na talaga ata namin pinuntahan, parang kinainan dati is Chowking. Okay, pangalawa is Jollibee, tapos Inasal. So, kumbaga, after ng work, after namin mag-branch out, mag-install ng mga tarpaulin, kumakain kami sa mga fast food, okay? Kumbaga, may pera eh. Okay, tapos after that, kakain kami sa Shakey. So, parang napakagalante kong magbigay sa mga empleyado ko. Na bagamat maganda sana yon talaga kung kumikita. Ang problema nga lang, hindi pa kumikita. So, dapat, ang mangyayari doon, kailangan mo nang maghigpit. Okay, kumbaga kasi investment pa lang eh, wala pang kita eh. Okay, so parang ang maisip ko doon, siyempre, magkatrabaho yung mga empleyado ko, so dapat pakainin ko sila. Pwede namang pakainin sa mamurahin na pagkain muna. Kunyari, karinderya and everything. So, that time, naging galante ako. Kasi may pera eh. Okay? Kaya hindi mo ma-appreciate yung isang pera kung parang hindi mo, parang kung konti lang kasi yung pera mo, okay, talagang start on what you have. Kumbaga, pagtiisan mo muna yung konti. Meron kang pera. Dahil may pera, sige, gastos dyan, gastos dito, hindi mo na natatrack na ganito pala yung expenses. Yes, dati parang meron akong yung parang, taga-keep ng aking resibo. Pero, iba pa rin, okay, na ikaw yung magsisimula. Kaya, kapag ikaw ng negosyo ka, start ka sa sarili mo. Kumbaga, ikaw yung mag-start sa business mo, ikaw yung magkaroon ng resibo policy, tapos yung sales, dapat ikaw alam mo rin kung paano mo siya itali. Hindi ka lang magbe-base kung sino yung nakahawak. Kunyari, kuha ka na mag-hire ka ng taga sulat ng expenses, tapos yung sulat ng sales, hindi mo alam, hindi niya pa alam kung paano yun gawin. So, ang ibig kong sabihin ay dapat nagsisimula sa atin lahat. Tayo yung gagawa ng system, pag-aaralan natin, okay? Para kapag sisitahin mo yung isang empleyado mo, alam mo, bakit ko? Kasi numbers cannot lie. Hindi magsinungaling yung numbers, okay? Kasi alam mo na eh, alam mong basahin eh, kasi napagdaanan mo yan. So, yun yung advice ko. Kasi, iba nga kasi pag ikaw yung nagsimula that time. Para kahit paano, alam mo, sabihin mo sa empleyado mo na ginawa ko na yan, kaya wag mo akong turuan. Hindi sa pagyayabang, pero it's your responsibility. Okay? Kailangan mong makita ng transparent, bagamat mayroon kang tiwala sa empleyado mo. Pero, kung talagang may tiwala ka, dapat ikaw mismo nag-start lahat. Okay? Alam mo kung paano mo siya gawin, alam mo kung paano ka mag-accounting, mag-bookkeeping, ikaw dapat alam mo yan. Okay? Kaya, gusto ko rin sabihin sa inyo yung principle ng leading by example. Kumbaga, ipapakita mo sa kanila, ito yung ginawa mo. Para kahit paano, medyo matakot yung empleyado na, ay, alam ni ko nito, alam ni sir to. Kaya, pagbubutihin ko. Para pag i-check, okay, good, tama. Pag may mali, kalto sa sahod. Kasi, kailangan ayusin eh. Kasi kung hindi mo ayusin yung business, pag nalugi yung business, wala silang trabaho. Maghanap silang trabaho. Tapos, pwedeng madengga pa sila. Ang entrepreneur ang pag-asa ng bayan. So, kaya tumataas yung economic dahil sa mga businessman. At the same time, kaya nagkakaroon ng trabaho dahil sa mga entrepreneur. Alright, so dito muna tayo at pa-excite yung mga video natin. Kaya, see you on my next vlog. Don't forget to like and subscribe. O comment na rin kayo if you have any question. Okay, and salamat sa pagsuporta sa ating mga video. Thank you and God bless. Bye-bye muna.